Ito pong nabanggit po sa na no balance sa billing ay sa pagkaalam ko, it was mentioned by the Secretary of Health na pertaining po ito doon sa mga charity ward. Yung ibig sabihin nasa UHC yan na libre po. Dito tayo minsan nagkaka-problema dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo, dapat po ay meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa ospital. Medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat pinipili. Karapatan po ng bawat Pilipino yan. Alam ko minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag gano'n na po nangyayari, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa tao. Ilang buhay po ang nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan po tayo. Bilang chairman po ng Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. And I would also like to associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng universal healthcare. Yes, we will convene the oversight committee on the UHC this year with our local counterparts sa lower house sa Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far from the full implementation of the UHC. However, as the good senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID-19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare. Ito pong nabanggit po sa no balance sa billing ay sa pagkaalam ko, it was mentioned by the Secretary of Health na pertaining po ito doon sa mga charity ward. Yung ibig sabihin nasa UHC yan na libre po. Dito tayo minsan nagkaka-problema dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing, lalong-lalo na po sa mga government hospitals. Kahit na hindi yung sa mga hindi charity ward, yung mga pay ward, minsan kino-cover ng PhilHealth, may packages. Pero pag nagkaroon po ng komplikasyon, madadagdagan po yung araw na admitted sila, madadagdagan yung billing nila. Diyan na po yung problema ng ating mga kababayan. Nalolobo po ang mga hospital billing nila at minsan umaabot po ng milyon-milyon. It is therefore imperative for our health agencies led by the Department of Health and PhilHealth to exert extra effort in ensuring that the goals and objectives of the UHC will be achieved. As a legislator and head of the Health Committee, we will exercise oversight functions over our health agencies so that we can review and evaluate the implementation of health-related laws. Last Congress, last year po ito, noong 2024, we conducted 14 hearings in the committee to push for allowances due to our healthcare workers and to advocate for reforms in PhilHealth following
the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Sana po, PhilHealth, para magkaroon kayo ng maayos na budget, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan. Klaro naman po, PhilHealth, health para sa Pilipino. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo. Dapat po ay meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Cavite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital. Dapat po may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth kasi yung out of 89.9 billion na kinuha kasi excess funds nga raw po, sa totoo lang, hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po yung 89.9 billion, ay hindi po magiging excess funds yun. At mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-hospital kung ginamit po yung 89.9 billion. Ang problema, nagamit na yung 60 billion, yung 29.9 billion na lang po ang hindi sinole at pinigilan. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa BICAM report for 2025 dahil nga po zero ang budget ng PhilHealth at hindi po ako sang-ayon na isi-zero ang budget ng PhilHealth. Kung meron mang ililipatan po ng pondo, dapat po gamitin rin po ito sa health. I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Andyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion. If there are also excess sources of funding at kung kaya nating mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms, starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy. Sa ating pagdidinig po sa Senado, 14 hearings na po, including about 7 sa PhilHealth, ang dami nating na-discover na meron silang mga pulisya, nung 2013 pa po ito pong single period of confinement policy, na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon tuwing nagka-pneumonia ka, nagkasakit ka, nagka-bleeding ka, mapigilan mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days? Doon pa nila tinanggal nung na-discover natin. Ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days. Bakit nagtitipid ang PhilHealth? Pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente, di wala kayong excess. Napaka-simpleng logic naman po nun. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng malasakit center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Ang nangyayari po ngayon, ang malasakit center, batas po yan na pinasa natin dito noong 18th Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, di walang problema yung Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na zero po sila. Dahil itong contribution natin, tayo, nagko-contribute po tayo sa PhilHealth, may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad, sila po yung sinasubsidize po ng PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal healthcare, sabi ko nga, napakalayo pa natin sa full implementation of that law, ay dapat pong ma-maximize po yung ng PhilHealth yung pondo nila. Totoo naman po yun, meron pong kailangan na reserve fund in case of pandemic dahil hindi natin inaasahan na nangyari.
Pero in excess of that sa required by law na magkaroon ng reserve fund para sa maaring pandemic, ay dapat sana ay gamitin talaga ito. Ubusin niyo po ang pondo ninyo para sa mga mahirap nating pasyente. Sa totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte, sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya, hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinaltas sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. At hindi lang po yon nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan nyo po sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo. Ngunit tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. Tinaasan nila dahil nagreklamo tayo after numerous hearings, 7 hearings sa Committee on Health. Doon pa sila nagmamadali. Noong December, nagkaroon sila ng emergency board meeting. Ang dami nilang inayos na mga pulisiya. In one day, na-approve nila. Kung na-approve nyo nung isang araw, sana inaprubahan nyo, hindi December, nung January, edi wala kayong excess funds. Walang wawalisin ang national government. Sinabi nga ni Secretary Recto, nilagay nyo naman sa GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, wag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang totoong realidad sa ngayon. Ang layo pa po natin. At totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Pero other than that, pumunta tayo yung iba naman po kasi sa atin, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandoon yung kanilang mga espesyalista, nandoon yung mga doktor nila. Ay hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi naman natin mapigilan na, huwag kayong magpa-admit sa private hospital at doon kayo sa government hospital. Pag emergency cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, i-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, magmamakaawa sa mga politiko para makahingi ng tulong. Isa po sa dahilan, isa sa aking priority ay nag-file po ako to institutionalize MAIP o MAIFIP. Ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent patients. At dapat po walang pinipili. Ibig ko sabihin, kung sino po yung mahirap talaga, ay siya po dapat makinabang nito. Hindi na po dapat lumapit sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Kaya, sa totoo lang, hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally, nakalusot po yung kinuha na excess funds, but morally, it is unacceptable po sa akin dahil totoo naman talagang napakadami pa nating kakulangan sa ating full implementation ng Universal Healthcare Law. At patuloy ko pong sinusubaybayan yan. At in fact, totoo po yun, natanong po kanina, Senator Bam Aquino, na sa August 20 po, tuloy-tuloy po ang ating hearing sa PhilHealth kung ano na bang reformang ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila, tinaasan nga nila ng 50%
yung case rates. So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Napakababa. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag naatake ka sa puso, meron ng 500,000. So antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila during the hearing, there are 9,000 cases that needs to be reviewed. Eh kung na-aprobahan nyo nga sa isang araw, eh sana ginawa nyo nung unang buwan pa lang po ng 2004, eh wala kayong excess. Sisingit ko na lang po, speaking of our health workers. Nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasa rito na batas noong 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At marami pong nanawagan. Salamat po sa DBM at DOH last year na-release na po yung 27 billion finally. But nainganyo po yung iba, yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila na-kubra o na-collect yung kanilang hiya, ay nagkaroon sila ng pag-asa. So nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila, itong appeals na 6.7 billion. Dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Ilagay nyo sa 2020, ilagay natin sa 2026 budget, o kahit na sabi nga na nila na inilagay, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa, sa ano ba yun? Sa GIP program. Sana gawan nyo po ng paraan sa program appropriations. Mas mabuti pang unahin yung bayaran through the unprogram appropriations itong hiya ng mga health workers. Dahil talagang pinaghirapan po ito. Pinagpawisan po ito ng mga health workers natin. At ngayon, marami na pong reforma ang ginagawa ng PhilHealth at konektado po ito sa UHC. Konektado po sa UHC ang PhilHealth dahil the bulk of the appropriation ng government ay napupunta po dito sa PhilHealth. At yung mga pinangako nila ngayon na check-up sa ngipin, check-up sa mata, ay inuumpisahan na nila ngayon. Sabi ko nga sa kanila noon, sa amin sa probinsya, sinulid ang ginagamit pagtanggal ng ngipin. Sabi ko, ba't kailangan sinulid pang gamitin? Eh kung pwede nyo naman pong ilibre ito. Meron naman pong mga super health centers, mga health facilities na pwedeng lapitan nila. Nabanggit po kanina, Senator JB, yung e-consulta program. Tutuwa po tayo na tinaasa na po from 500 to 1,700. Yung coverage, whether tawagin natin itong e-consulta, ay tawagin natin itong yakap o bukas o ano paman. Ang importante po ay mapakinabangan po ito ng Pilipino. At in fact, nag-file rin po ako ng Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID para alam po ng ating mga kababayan na miyembro sila ng PhilHealth. Dahil yung iba, hindi nga po alam sa amin sa bundok, sa bukid. Hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth eh. Sa ngayon po, ang nagparehistro sa e-consulta program ng PhilHealth is only 27.8 million out of 115 million Filipinos. Ibig sabihin ito, less than 1/4 pa rin po ng Pilipino ang nakakaalam na miyembro sila ng PhilHealth. Hindi nila alam na miyembro sila at dapat may ID o whether i-tie up ito sa national ID. Ngayon, nag-i-issue na sila ng ID. Sabi ko nga, kahit na simpleng papel lang, ipalaminate nyo lang, ibigay nyo po ito sa
ating mga pasyente na meron silang ipapakita para hindi sila takot magpa-hospital. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. PhilHealth has now begun increasing case rates across the board, though maliit, and strengthened packages for the country's top mortality diseases, including heart ailments, diabetes, and respiratory conditions. Pinalawak na rin nila ang benefits na masama ang dental services, optometric services sa mata, and general assistive devices tulad ng wheelchairs po at iba pa. Last Congress, Mr. President, we passed a bill to reduce premium contribution rates from the current 5% to 3.25, which was sponsored by Senator J.B. Ejercito. Unfortunately, hindi po ito natuloy at umaasa tayo na sana suportahan ito ng Executive Department this Congress. Malaking bawas po ito sa ating mga contributors, tayo sa mga members, kung mabawasan po yung premium contribution. Dahil kahit na 1.75% ang mababawas, malaking bagay rin po yun. Dahil masakit sa atin na malaman na bakit may excess funds ang PhilHealth. Tapos tayo nagko-contribute pa rin. Nag-i-increase yung contribution. Dapat babaan kung sobra naman po ang pondo ng PhilHealth. Kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, malaking ginhawa ito sa ating mga manggagawa na mabawasan ang kanilang contribution. Given all these issues confronting our healthcare system, Mr. President, I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. Ito talaga yung departamentong dapat na hindi mahaluan ng politika. Dapat hindi po mahaluan ng konting politika ang tulong ng medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat pinipili. Karapatan po ng bawat Pilipino yan. Alam ko minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag gano'n na po nangyayari, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa tao. Ilang buhay po ang nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan po tayo. Bilang chairman po ng Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Salamat po sa ating good gentleman from San Juan, Senator JB, for bringing this to the attention of the Senate. At magkakaroon po tayo ng monthly hearing po dito sa Committee on Health regarding PhilHealth, regarding HEA, at iba't iba pang mga issues. Totoo naman po yung sinasabi ninyo. Marami pa rin tayong mga pasilidad na hindi nagagamit, walang kulang sa kagamitan. Yung iba nagiging white elephant na po. Yung iba naman po ay walang doktor, walang mga nurses. Dapat po ay mabigyan po ito ng kaukulang atensyon at importansya. Sana'y mas tumaas pa yung budget ng Department of Health. But hindi lang tumaas, gamitin po sa wasto at sa tama at maibalik ang bawat piso, lalong-lalo na po sa mga mahirap na pasyente. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. The more we should invest sa ating healthcare system. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo. Before you leave, may I know if I know you are pushing for the institutionalization of MAIP. I would like to ask you if this government can guarantee that mangyari ngayon zero billing, whether public or private hospital. Are you amenable kung for the scrapping instead of MAIP? Dahil wala naman tayo gagastusan sa MAIP kung zero budget na lahat. Di ba? Kaya nga, kung zero budget po. Kung zero budget. Siyempre, mas mabuting wala nang babayaran ng Pilipino para sa akin. Whether in public or in private hospital, sana po to the barest minimum dapat ang binabayaran po ng pasyente. Kung maaari nga, wala eh.
So, mangyari dyan, concentrate natin yung pondo doon sa PhilHealth, i-scrap na natin yung MAIP. Sabi ko nga, Lagyan ng pera yung MAIP. pag malaki ang coverage ng PhilHealth, mas magiging mababawasan ang problema ng Pilipino. Hindi na sila magmamakaawa, hindi na nila kailangan na humingi ng tulong sa iba't ibang ehensya ng gobyerno, hindi na nila kailangan pumunta sa politiko. Thank you. Importante rito para sa indigent patients. Thank you. Okay, Mr. President, also would like to thank the Chairman of the Committee on Health, Senator Bongo, that he already committed that we will be convening the Oversight Committee on implementation of UHC. At malaking bagay rin po yung kanyang pong mga naging hearing sa kanya pong pamumursige at pangungulit sa PhilHealth kahit papano ay nag-improve yung kanila pong packages, no, tumaas yung ban, pero hindi pa ho tayo. Gaya nabanggit, we're still far from there, marami pa challenges, pero pagtulong-tulungan po natin, and I'm proud to have passed this measure here in the Senate because marami ho ang nagtumulong dito para maipasa ito at marami pa ang patuloy na tumutulong para maging katotohanan itong Universal Healthcare Act. Naipasa ito nung panahon na kaya si Senate President Tito Soto, si Majority Floor Leader Mig Sumiri, sila po ang talaga tumulong para maipasa ito. Together with our Deputy Minority Leader as my co-author and sponsor, Senator Pia Cayetano. No? Sila po yung mga naging co-author po natin. At ngayon, hanggang ngayon patuloy na maraming sumusuporta with Senator Bongo and the rest. So I'm proud that this Senate has been really serious in really striving to achieve that goal of having a genuine universal healthcare for all Filipinos, Mr. President. Thank you, Senator JB. Majority Leader. Mr. President, Senator Pia Cayetano, the distinguished lady from Taguig and Pateros, is also seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Any objection? Senator Pia Cayetano is hereby recognized. Thank you, Mr. President. With the indulgence of Senator JV, I'd like to make some comments and observations and perhaps ask His Honor his thoughts on some issues on this matter. Certainly, Mr. President, anytime from, of course, coming from the co-author of this landmark legislation. Thank you, Mr. President, and thank you to Senator Padilla for allowing me to take the floor. So, Mr. President, I was listening to the debates earlier and noted that there were concerns on the 1,700 budget for the Consulta program, and which apparently is now called YAKAP. No? I'd like to explain because I think it's important for all of us who will be weighing in on these issues, who will, of course, be supporting anything that we can do to strengthen PhilHealth, to understand how this works. First of all, the 1,700 per person is based on a risk-sharing scheme. So what is required here is that a certain population, and I'll give an example, for example, Taguig City, everyone in that population would have a budget of 1,700. So like any insurance na risk-sharing, hindi naman lahat ho yan magkakasakit. So kunyari yung 1,700, ang population mo is 1,000 na lang para madali yung mathematics natin. That's 1.7 million pesos. Yung 1,000 na yan, hindi yan lahat magkakasakit. Baka merong pumasok doon, madapa, band-aid lang ang gastos natin. Ano tawag doon? Alcohol. Ano ba uso ngayon sa sugat? Mertiolate pa ba o ano ba? Betadine na, betadine na. Betadine. Betadine mas madaling ma-pronounce. And Band-Aid, yun lang ang gastos, di ba? Tapos siguro yung iba doon, sumakit ang tiyan, binigyan ng 10 tablet for 3 days consumption, di ba? So, yun, alayo nun sa 1,700. And that's why, dear colleagues, that amount is based on, I believe that's based on actuarial, assuming tama yung pagkagawa nila, na sa 1,700 na yung buong population nagko-contribute ng ganon, magkakasya. In fact, there is a study by Dr. Tony Dance and his team. I don't have it in front of me.
But the amount is actually 300 pesos only. Sa Samal Island. Sa Samal Island, bumisita tayo. Mag-swimming tayo, papunta doon, galing sa Davao City. So, may tulay na, hindi na kailangan mag-swimming. For the record, I tried to swim that, kaya lang, I did not wake up early enough, so nadala ako ng waves ng, ano ba to? Yung anod. Nag-bike na lang ako. Anyway, sorry for the... So, in Samal Island, the budget was 300 pesos per person, and it worked. It worked. So that is what we need to understand when we have this discussion. It is a risk-sharing basis. I won't go into any details, but that is the reason where this figure comes out. Kasi nga pag inisip mo, 1.7, paano nagkasya yun? Kasi pinupool yun. So most likely, yung nagkasakit ng malalim, baka yung ang gastos niya doon is 1.7 times 100 people yung ginastos niya. And the rest of the 100, wala silang ginastos. They didn't even have to go to the doctor's office. Similar to how an HMO works. Maliit lang ho ginagastos natin. O, tanong ko sa mga senador, sino nagpatingin sa HMO? O, di wala. So, nagagamit ngayon yan ng staff natin. Ganun yun. Kung tayo naman na nagkasakit, sana hindi magkasakit yung staff natin kasi kinocompute nila yun to ensure na yung pondo na yan mabuo pa rin. I then move on, no? But what happened was, hindi rin ho ito maintindihan ng mga providers. The providers were very reluctant to sign up as a provider. Kasi nga, 1,700, paano yan mag-work sa amin? So, ang ginawa ng DOH to entice them, they removed certain medicines that are high cost and created another fund that will cover this. So for example, for cancer screening, there is a different package altogether para nga ganahan itong mga service providers na mag-sign up. Kasi natatakot sila dahil paano kung ang pumunta dito, diagnosis namin, initial, parang kailangan ng cancer screening. Ang mahal ng cancer screening. So we had to create, DOH had to create another package. Anyway, I won't go into details, but ganun na nangyari. And in fact, there is now another fund, which is 20,000 pesos per person for medicines na labas pa doon. Maybe later on, when people understand this system more, we can innovate, but for now I think it's a good start. So yun lang, Mr. President. Does a good senator agree with kasi mas alam naman niya to, sa dami naman na nag-interpellate sa kanya, I just wanted to share that information, and if he agrees with me, then I can just move on to my next point. Dalawa lang naman yung points ko. Yes, thank you, Mr. President. Tama po yun, no? Thank you for sharing with us yung pong scheme na yung pong risk sharing, no? Tama nga po yun. For example, siguro just to give you an example, Your Honor, Mr. President, hindi ko lang na-elaborate kanina. Tama po yun. Kung 20,000 halimbawa, ang population in a specific area, times 1,700, 34 million po yung magiging total. Pero kung halimbawa po, 5,000 lang ang nagpa-check up, times 1,000, 8.5 million lang po yun. So, talagang yun po yung margin, nandun po yun, no? na spread out. Hindi lang po natin na elaborate, pero that's how it works sa mga HMO rin. Thank you. We'd like to thank Senator Pia Cayetano for bringing this up. Thank you, thank you. I know naman we are on the same page with the former chairman of the Committee on Health. And then along this line, Mr. President, I also want to share that when I became a senator in 2004, I handled the Committee on Health, but I did not handle the budget of the Committee of Health. So ako yung nag-i-interpellate dun sa humahawak ng budget ng health, no? And ang tanong ko at that time was, how come practically non-existent ang budget natin for preventive health? So this is 2004, 21 years ago. Ganun ako na katagal inaawitan ang DOH to have more funding for preventive health. Kasi lahat ng pinag-uusapan natin, can you imagine, dear colleagues, kung nababawasan ba ng kahit kalahati ng kailangan pumunta sa ospital? Dahil katulad ni Senator JV, nagbabike. Sino pa pwede ko? Example, Senator Sherwin na tumatakbo, Senator Joel na nagbabasketball, kaya lang gumastos para doon sa tuhod niya. Yun lang. But basically, if you engage in preventive health care, which is exercise, proper nutrition, avoiding yung mga vices, alcohol, cigarette, vapes,
then you will not have to go to the hospital as much. Di ba? Tama naman ho ako. Does His Honor agree with me? Yes, that is correct, Your Honor, Mr. President. That's one of the salient features of UHC is really to strengthen yung preventive Yes. healthcare. Kasi nga po, pag napunta na tayo sa curative, mas mapapamahal pa, more expensive for the families and more expensive for the government as well. And the chances of getting better is also slimmer, di ba? Imagine if habang bata ka pa lang, lahat na to, na-avoid mo tong mga sakit na to, na-detect ka ng maaga, hindi na because of your healthy living, hindi na tuloy yung what you would otherwise be exposed to. It really goes a long way. And that's why, congratulations to His Honor, kasi when we passed this law, nandun na yung sa konsulta, na talagang by law, we are required to provide for it. So I just wanted to emphasize that is the objective now of having this outpatient support system. Na wag ka na sana munang maging, I don't even want to call it an outpatient, I want to call it before you become a patient. Because we want people to embrace these healthy lifestyles. In fact, there's an HMO in the US. Maybe it's common. I don't know. I just know of one HMO, Kaiser Permanente. I only know of it because my friend works there. And kinikwento nila sa akin na pag nag-join ka ng gym, pag nag-join ka ng mga activities that are considered good for your health, di ko alam kung yung premium mo yung binabawasan or something, pero may reward ka eh. Something like that. So sabi ko, because in the model of Kaiser Permanente is they own the hospital. So if they don't take care of you before you get sick, sila din ang gagastos pag nagkasakit ka. Kaya incentive nila din sa kanilang sarili na bumaba yung gastos nila is bago pa ka palang magkasakit, habang bata ka pa lang, they want you to be healthy. So natuwa ako sa model na yon. Sana may creative thinkers tayo, no, na makapag-isip ng gano'n. How do you incentivize? But I think that's the nature of the Consulta Now Yakap package kasi kung incentivize si Mayor, kung si Mayor ang gagastos nitong Yakap or a portion of it, so ang laki ng gastos niya for people to stay healthy, then mas konti din ang ilalabas niya para ma-hospital, di ba? And I know there are a lot of proactive cities like this. Siyempre, iyayabang ko yung Taguig City na not just medication for diabetes, pero meron na silang jogging club, walking club, and then they share tips on healthy eating para nga makaiwas dun sa puntos na lahat na ng anong tawag doon? Yung sakit na connected sa diabetes ay naglabasan na. So, yun talaga yung comorbidities, yung pala yung tawag doon. I'll just jump to my next point, Mr. President. I believe our colleague, Senator Lacson, mentioned the failure of government to turn over the earmark sin tax, and I agree with that 100%. I was an author of the law that required the earmarking. Fina-follow up ko yun. I even remember when our now Senate President was chairman of the Committee on Finance many years ago, decades ago. I don't know kung 2009, 2011 yon. Nag-compute pa ako, pinakita ko sa kanya na this is what is owing to DOH kasi by law, itong earmark na to should be delivered. So at present, Mr. President, ang earmark for 2023 na sin tax should be 83.9 billion. Ang pumasok sa GAA is 79.06 billion. For 2024, it's 79.01 billion. Ang pumasok sa GAA as budget of PhilHealth is 40.28 billion. And for 2025, 69.81 billion for sin tax collection. Ang pumasok sa GAA is 0. So kulang lahat to. So there is a pending case right now in the Supreme Court, I think filed by doctors. I'm letting our colleagues know that I am going to file as an intervenor to be part of this case because this is my law. I consider this personal to me na kaya natin in-earmark yun dahil nga yung mga bisyo na nakakasama sa tao, sana man lang may nakukuha doon pangbayad sa gamot nila. Tapos hindi natin nakukuha. So I am just reviewing my pleadings. If the good senator would like to join me or any of our colleagues, do let me know. I'm just an intervener kasi meron na hong nag-file ng kaso nito. Yun lang naman po for the information of our colleagues and the good senator from San Juan. Thank you very much.
Yes, I'd like to thank, Mr. President, I'd like to thank Senator Pia Cayetano. And be rest assured that we will be together in this fight, that we have to make sure that those funds that are really intended for the universal health care should be given and be used for healthcare purposes, no? Lalo na po yung mga pinaglaban nyo nasa sa syntax, for us yung PCSO and PAGCOR, which are all earmarked, should be given. Dapat Yes. po talaga magamit po dito. Yes, banggitin ko nga po yun na nabanggit nyo na PAGCOR and PCSO, hindi rin nire-remit yung na-earmark na funds dito. So, it is a violation of the law, Mr. President. Thank you so much. Thank you, Senator Pia. Majority Leader. Yes, Mr. President, last but not the least is the distinguished gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija, no other than Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magbigay ng suporta sa talumpati ng kasamang JB Ejercito kaugnay ng papapatupad ng Universal Healthcare Law, isang batas na dapat tunay na maramdaman ng bawat Pilipino, mayaman man o mahirap. Sa kasalukuyang sistema, marami pa rin ang hindi nakakakuha ng tamang serbisyong medikal. Kulang ang pasilidad, kulang ang pondo, at madalas kulang ang pagmamalasakit. Panahon na para tiyakin natin ang bawat sentimo ng pondo para sa kalusugan ay nakararating sa mga ospital, barangay health centers, at sa mismong pasyente. Meron po akong mensahe sa mga nasa gobyerno na kumikita dito sa pondo na dapat ay sa taong bayan. Sabi nga po ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ang sabi naman ni Mig Subiri, shame on you. Ang mensahe ko naman, tandaan po ninyo, ang mga kababayan natin, pagka pumatak ang luha niyan sa lupa, dumadagundong po yan papunta sa langit, humihingi ng hustisya. Kaya wala po kayong itananim dito na hindi kayo sisingilin. Kung hindi man kami nakapagpasapan ng batas para habulin kayo, pero may batas po ng Diyos. Kaya, humanda kayo. Maraming salamat po. Senator Padilla. Mr. President, before I'd like to thank Senator Padilla na naging nga po siguro kung kanya maalala itong naging mainit yung huling budget hearing sa PhilHealth at sa ating pakikipaglaban para po sa ayusin po ng PhilHealth, inakbayan pa nga niya yung dating presidente ng PhilHealth kasi medyo mali na yung yung kanyang pagtatanong dito at kaya papasalamat ako kay Senator Padilla na talagang kahit paano ibalik yung respeto dito sa Senado. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator JV. Majority Leader. Yes, Mr. President, before we refer the speech of the good gentleman, may I just put into the records, Mr. President, my sincerest thanks and gratitude to the distinguished gentleman from San Juan for reiterating our call, Mr. President, because universal healthcare law was among the first measures we authored and co-authored